Pagkatalo pala ni Loki ang naging dahilan kung bakit naging emperor si Shanks 6 years ago. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1131 kung saan rin natapos ang last chapter, which is itong pagre-reveal ni Loki na nasa Elbaf na ngayon itong si Luffy. Nung marinig nga ito ni Luffy, grabe yung saya niya. Sa sobrang excited nga ni Luffy sa nalaman niya, salita siya ng salita patungkol sa kung gaano kalaki itong Elbaf, pati na sa excitement niya na makilala pa ang ibang mga giants. At itong aksyon nga ni Luffy hindi gaanong nagustuhan ni Loki since hindi nga siya makapagsalita. Kaya naman pinatahimik nga niya si Luffy. At dito bigla na lang siyang sumigaw ng napakalakas. Sa lakas nga ng sigaw na to nakita nating nag-react yung mga lobo sa paligid. Nung makuha na nga ni Loki yung atensyon ni Luffy, dito na ni-reveal na siya ang prinsipe ng Elbaf, kung saan meron nga daw siyang bounty na 2.6 billion belly. Sinabihan pa nga ni Loki si Luffy na siya daw ang Sun God na legend ng Elbaf. Dagdag pa nga ni Loki na wag daw magsasalita itong si Luffy nang wala niyang pahintulot, hanggang sa tinanong na nga niya ito kung ano daw bang palagay ni Luffy sa sitwasyon niya ngayon. As usual pabalangang sinagot ni Luffy si Loki na obvious naman daw na nakakapture siya. Bali nagustuhan nga ni Loki itong sagot na itong si Luffy since observant nga daw ito. Gaya nga daw ng marami gusto rin daw lumaya na itong si Loki. So inadress nga ni Loki si Luffy bilang Rhodey, na kinorek naman kaagad ni Luffy. At dito inexplain na nga ni Loki kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. 6 years ago nga daw nang simula siyang maitali dito, siya daw ang pinakamalakas na giant ng Elbaf. Itong puno daw na pinagtatalian niya ngayon tinatawag na Tree of Adam. Itong kadena naman daw na nakatali sa kanya gawa daw sa Sea Stone. Kaya naman malabo nga raw na makawala siya sa sitwasyon niyang to, hanggang sa nag-open up nga itong si Loki kay Luffy ng isang deal. Kuhain nga daw ni Luffy yung susi sa kadena niyang to at palayain siya. Once nagawin daw ito ni Luffy kahit na sinong pirata daw na gustong ipatumba ni Luffy itutumba daw niya. Dagdag impormasyon pa nga mula kay Loki itong kinatatayuan daw ni Luffy ngayon tinatawag na Underworld. Sa lugar nga daw na to ine-execute at kinukulong ang mga giants na nagkakasala. Wala nga raw gustong pumunta sa lugar na to since marami nga daw nakakalat na mga malahalimaw na hayop dito. At ito nga yung ipinagtataka ni Loki kung bakit daw pumunta sa lugar na to si Luffy. Binalaan nga rin niya itong si Luffy na mag-ingat sa mga hayop na tinutukoy niya since kaibigan daw niya itong mga hayop na to simula bata pa lang siya. At yes, itong mga hayop nga na tinutukoy ni Loki bigla na lang nagsilabasan. Sobrang lalaki nga ng mga hayop na to. Bukod nga sa kanila may mga taong nakamaskara din tayong nakita. Pero imbis nga natakot nostalgia yung naramdaman netong si Luffy since itong mga hayop nga na to very similar sa mga hayop na nakasama niya during 2 years time skip sa pagtitraining sa Rusokaina Island. Bali nabanggit nga ni Loki na once na hindi daw sundin ni Luffy yung iuutos niya hindi daw magdadalawang isip itong mga hayop na to na atakihin siya. Pero imbis nga na atakihin laking gulat ni Loki pati na yung mga tauhan niya nang bigla na lang tumalon itong si Luffy sa kamay ng isang gorilya, kung saan binati nga siya ng mga ito pabalik. Yes guys, naging mabait kay Luffy itong inaakala ni Loki na mababangis na mga hayop. Nung makita nga ito ng mga tauhan ni Loki na nakamaskara bigla nilang naalala si Shanks. So probably naging mabait rin kay Shanks itong mga hayop na to. Nabanggit nga ng isang nakamaskara na sana daw hindi sila mahimatay kay Luffy, similar sa ginawa sa kanila ni Shanks. Nung marinig nga ni Luffy yung pangalan ni Shanks bigla siyang na-curious. Kaya naman tinanong nga niya itong mga nakamaskara kung kilala daw ba nila ito, which ang reply naman nila oo. Nung mapansin nga ni Loki na parang may relasyon itong sila Luffy at Shanks bigla nga niyang inasar ito at tinawag si Shanks na Chicken Pirate. Bali hindi nga ito na-appreciate ni Luffy. Pagkarinig pa nga lang niya kay Loki ng pangmamaliit kay Shanks agad na siyang nag-transform into Gear 4, kung saan bigla nga niyang inatake itong si Loki. Bali nakailag naman si Loki at nung maramdaman nga niya na talagang
talagang seryoso itong si Luffy, dito niya na nabanggit na nagbibiro lang daw siya. Nung marinig nga ito ni Luffy, dito na siya naimasmasan at sinabing wag na daw uulitin ni Loki yung mga sinabi niya. Sa isip-isip nga ni Loki, papatayin daw niya itong si Luffy once na makawala siya dito. Hanggang sa tinanong na nga ni Luffy kung ano daw ba ang ginawa ni Shanks sa Elbaf at kung nandito pa rin daw ba siya hanggang ngayon. Ang sinagot nga lang ni Loki hindi daw libre yung pagsagot sa mga tanong netong si Luffy. Sa kabilang banda naman bigla ngang napunta yung scene sa grupo nila Zoro. Ipinakita nga na halos 3/4 na yung natatawid nila sa tulay nang bigla ngang mapansin nila Usopp na may humahabol sa kanila. Itong humahabol nga na to yung peking sun god na si Road. Sa likod naman ni Road hinahabol rin siya nila Gerd at Goldberg. Kung si Zoro nga lang gusto niya nang balikan itong si Road at labanan, pero pinigilan nga siya ni Usopp at sinabing delikado daw since hindi pa rin daw nila alam kung kaibigan ba ito nila Brogy at Dory o hindi. Kaya naman ang napagdesisyonan na nga lang nilang lahat since malapit na rin silang makatawid sa tulay, ituloy na lang itong pagtakbo nila. Mabalik nga sa Underworld pero sa ibang lokasyon malayo kila Luffy at Loki, bigla ngang ipinakita itong sila Harudin at Stansen. Kakatapos nga lang nilang magpatumba ng isang malaking moose. Ang rason nga sa aksyon na to para daw maging handa sa pagdating ng Straw Hat Pirates sa Elbaf. Base nga sa appreciation ni Harudin talagang chine-cherish niya yung pagkakaibigan nila ng Straw Hat Pirates. Hanggang sa may ipinakita ngang mini flashback sa kung sino itong si Harudin at sa kung sino itong pirate crew niya na New Giant Warrior Pirates. Sa sumunod na panel naman bigla namang napunta yung scene sa grupo nila Robin, which is currently hindi pa rin sila nakakababa sa Elbaf. Ang pinagkakaguluhan nga nila ngayon itong paggupit ni Brook sa buhok ni Robin. Lahat nga sila pinipraise itong bagong buhok ni Robin, including itong sila Brogy at Dory na sinabing panigurado daw. Matutuwa daw si Saul once na makita niya yung ganitong buhok ni Robin. Lahat nga sila masaya sa possible na muling pagkikita netong sila Robin at Saul. Hanggang sa ipinakita ngang nasa pampang na sila malapit sa isla ng Elbaf. At sa huling panel nga ng chapter na to may isang misteryosong karakter na kabadong humihingi ng tulong. Tulong dahil sa bigla na lang daw bumagsak si Saul at hindi na gumagalaw. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1131. Bali ngayon pag-usapan naman natin ng bahagya yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong pagre-reveal ni Loki na 6 years ago pala simula nung maikadena daw siya sa Tree of Adam. So coincidentally nga itong taon rin na to naging emperor itong si Shanks 6 years ago. Nalaman nga natin itong impormasyon na to 2 years ago na sa One Piece Volume 4 Billion. Hindi kaya konektado itong pagiging emperor ni Shanks sa pagkakahuli kay Loki? Kasama kaya siya sa humuli dito? Since ni-reveal nga na kahit hindi emperor itong si Loki napakataas ng bounty niya. Sa part naman ng Tree of Adam na ito daw yung napakalaking puno ng Elbaf, tumama nga yung theory natin sa video na to. So kung trip nyo ngang i-check pa yung iba pang aabangan natin ngayong Elbaf arc gaya ng nabanggit kong Tree of Adam, I suggest na panoorin nyo itong video na to. Ilalagay ko na lang yung link neto sa comment section sa ibaba. Sa part naman ng revelation ng armas ni Loki na in fact higanting martilyo pala, pati na yung iba pang maliliit na detalye sa chapter na to, gagawa na nga lang natin to ng separate video. Kaya stay tuned lang sa susunod na video natin. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1131. So yun lang, peace!